Alright, Okay. magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, saan man kayo, mga kaproyekto. Nagbabalik na naman po ang Proyekto Pilipino. And for this episode, kami po ni Fads magbabalitaktakan po kami ulit ni Father Tito. Hindi na po tungkol sa Santo Papa, medyo old news na yun. Last time Hindi na nagbalitaktakan. Pero tungkol sa ngayon, conclave. oh, hindi na tungkol sa conclave. Babalik na kami sa Pilipinas ngayon at Oo, pag-uusapan natin ang current events or yung estado ng Pilipinas ngayon. Napakalaking napakalaking tema, pero we can tackle it a little bit in our very proyekto Filipino way, which is always we talk about issues na all hands on deck, na whole nation approach lagi ang yeah, pinag-uusapan correct. namin. So, Fads, recently, what kind of whole nation approach issues have you been thinking about na sa tingin nyo napaka-importante? Okay, siguro una sa lahat, itong darating na linggo, no, July 1 or 30 ba? Bagong July 1, 'di ba? Magpapalit na ang mga opisyal ng gobyerno. Opo. Okay, so number one 'yan, ano, yung change of terms, no, ng elected officials. So, yung whole nation approach kasi matapos ang eleksyon, may isang grupo ng mga church leaders, hindi lamang Katoliko, no, but kasama yung mga Protestant leaders, and mga ibang NGO. Sabi nila, kailangan talaga magtulong-tulong na para matugunan yung parang pinahiwatig ng mga tao sa nakarang eleksyon, ano. Kasi isa sa mga maigting na usapan after the elections is sabi nila, itong boto ngayon yung especially lalo sa senatorial at saka may ibang local, 'di ba? Yeah. Parang protest in quotation marks, protest vote ito eh. Sa Mhm. senatorial, ang analysis ng iba kasi kasama na diyan si Manolo, no? Ay nagbabanggaan yung dalawang political powers, no? Ang si Pangulong Marcos at ang mga Duterte, no? Si Vice Presidente Duterte, iba yan ang banggaan. Lalo na leading to the elections dahil nga sa pagka-aresto ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Mhm. Um, ang sabi nila, mga analysis, and may palagi ko may punto. Sandali, bangayan kayo ng bangayan, nakakalimutan nyo na kami. Yung Mhm. mamamayan, ano. Yeah, So, yeah. ang naging usapan noon nung post-elections, kailangan mapagana ang serbisyo ng gobyerno. Yo. Dapat magtulong-tulong. And hindi ito question na Duterte Marcos, no? Kundi, oo nga, ano, napapabayaan ang taong bayan dahil sa bangayan sa politika, no? So ngayon, yung isa sa mga pinag-uusapan ng yung mga church leaders, no, ay kailangan mapalawak at mapagawang epektibo ang mga serbisyo ng gobyerno. Kasi meron leloy eh. Alam naman natin 'yan, 'di ba? Na bahagi ng serbisyo ng gobyerno sa DSWD lang ang dami. Sa education, ang daming Yes. nangyayari. Sa health, maraming nangyayari. Ha? May kwento ko dyan mamaya tungkol sa health. Ano? And even sa OFW, maraming nangyayari na pinag-uusapan na ito bago pa mag-eleksyon. Mhm. Paano ba magtutulungan ang gobyerno at ang simbahan na hindi nakikialam sa politika kung hindi madala lamang ang mga serbisyo, no, sa tao, Mhm. no, sa pamamagitan ng tulungan sa network, no. Siguro I 'yun, I 100% agree, Fads. 'di ba? Yun ang Kasi pinapahiwatig ng mga tao lalo na sa boto nila. So, we can look at the senatorial results in a partisan way na medyo okay. malakas yung mga Duterte, malakas yung mga Pinklawan, that's one way to look at it. Pero Fads, Yes. another way to look at it is malalakas yung mga kandidato na tinali yung sarili nila sa serbisyo. So for Correct, example, correct. si Oo. Senator Bongo, hindi lang naman Duterte magic yun. Kasi kung Duterte magic lang yun, bakit mas malakas siya kay Senator Bato? One Oo. of the reasons why malakas si Bongo is because yung Malasakit Center, which is Correct. really Health. service. Oo. Si incoming Senator Bam Aquino, former Senator, now incoming Senator Bam Aquino, he connected himself to education. Yun yung naging serbisyo niya. At saka Correct. ngayon, si Senator Kiko Pangilinan, siya naman yung agricultural senator, di ba? Yung Oo. serbisyong pang-agrikultura. Saka And of food course, we've seen this security. before, Mm. although hindi siya tumakbo, pero sinasabi ng maraming tao, malakas siya dito sa eleksyon na to dahil yung mga bata niya malakas, si Senator Risa Ontiveros, of course, yung kanyang mensahe ay nakaangkla sa serbisyong, sa health services naman. So, Oo.
I absolutely agree, Father. From the perspective of Proyekto Pilipino, hindi natin titignan yung angle ng politika, tinitignan natin yung Oo. ginagawa nila towards improving our country from a whole nation perspective. If they offer services, we cannot blame the electorate for really electing these people, whether or not you disagree with their politics. Yeah, If they offer correct, 'di ba? services, Oo. you can't blame the people. Ano parang nga 'di ba ano, ito yung lele ano, Vox Populi, Vox Dei, 'di ba? Opo, opo. Ito yung classic example, 'di ba? Kaya sa akin, kung hindi tayo makinig, medyo ano, no, we are courting ah, apathy, 'di ba? Kasi at a certain point, baka sabihin ng mga tao, wala, kasi Hoda, 'di ba? So, I think kailangan gumalaw. Pero ito, Leloy, kasi lately, ang Caritas Philippines merong memorandum of understanding with DSWD. Opo. Kasi ang daming programa ng DSWD. Gumagana, tumatakbo na. And ang hiling ng DSWD para mapalawak at mapaigting nga ano yung services. Pwede bang yung network ng simbahan tumulong na ma-deliver yung services, no? So merong ganung usapan, no? Pero alam mo ito, observation ko sa meeting namin kay Secretary Gatchalian at kasama yung mga depende kung anong pinag-uusapan na service, nandun yung mga USEC, ASEC, no? Pero alam mo ang nakita ko, aminado sila na karamihan sa serbisyo nila ayuda. Okay? Mhm, mhm, And aminado sila and they explain why, no? Pero ito yung Leloy na nakikita ko consistently over the last few months ng pagmi-meeting namin. Ang hiling nila sa simbahan, beyond ayuda, pwede ba natin ma-empower ang mga tao? Kasi magtatapos si ayuda eh. mhm. Meron silang time frame eh. Halimbawa sa 4Ps, no? Yung mga ibang ayuda nila for people who go through mawalan ng trabaho, etc. No? So, at least yun yung observation ko na ang hinihiling nila is paano ba ma-empower ang tao na matapos ang ayuda, kaya nilang magkaroon ng mas mabuting buhay. Ano? So ito po So ba for yung me, mahalaga yon. yung classic adage na wag bigyan ng isda, turuan mang isda? Exactly, oo. So, yun yung nakikita nilang papel ng gobyerno, no? Kaya for me, Lelo, ito yung untapped na whole nation approach. Yung partnership ng private sector at ng gobyerno, no? Mhm, Meron mhm, way back 2009 yung sa Gift Ka Pamilya ng ABS, kasi mhm, very active ako noon, di ba? Kasi I was in charge of integrated public service ng network, ano, hindi ng foundation. Ako yung network side. And one of the things na sinasabi ko noon sa ABS, sabi ko, alam nyo, yung ginagawa natin sa sa Gift Ka Pamilya, ano yan eh, parang stopgap measure yan eh. Parang mhm, naghahatid tayo ng serbisyo kung saan hindi nagagawa ng gobyerno. Pero mhm, kailangan kumpleto at malinaw sa plano natin na gagawin natin to kasi emergency yung pangangailangan ng tao to eh. So mhm. wag na tayo magdiskusyon na dapat gawin ng gobyerno yan. Hindi, kung may magagawa tayo gawin na. Pero dapat Leloy, may exit plan. Oo, oo. May exit plan kasi Ito nga, pas naalala ko lang ito yung tema ng season 1 ng Proyekto Pilipino, 'di ba? correct. Hindi bumababa yung kamatis. Tara, dalhin natin sa Maynila, 'di ba? Oo, May istante correct. dito, tara pakainin natin kaagad. Pero yung season 1 na yon, tama po kayo eh, stopgap po yun eh. At Oo, one na time, you can kailangan, expect the di ba? government to come in. Oo. So yun yung and at that time merong ano, and remember, this is during the time of GMA, the time of Pinoy, the time of Duterte, the time of Marcos. So hindi natin 'to tinatali sa isang administrasyon lang, ano. But merong ano, Leloy merong certain distrust sa gobyerno eh. And I'm saying Mhm. this across administration. Kaya wala tayong kinikilingan dito, 'di ba? But I think that should be set aside eh. 'Di ba? For Mm. me, okay, meron kang takot ka na baka magamit ka. In fact, even now, no, when we show the programs na partner ang Caritas at ng DSWD, ang unang tanong sa amin ng mga pare at ibang church workers, hindi ba yan nagba-violate ng separation of church and state, no? So of course, meron ganon, 'di ba? Yeah, And, yeah. and you need to explain, no? Sandali. Ibang usapan yung separation of church and state, no? Mm, But mm, ako, Leloy, I guess my main point in sharing this to begin our conversation is ang whole nation approach is all hands on deck, di ba? mm, mhm, Mahalaga na mag-ingat tayo, walang gamitan, mm, pero hindi dapat
maghinto ito sa atin na makipag-partner eh. Kasi Mm. sa tingin ko ang future ng stability ng bansa natin is pag mababa ang services, no, sa pinaka-marginalized na majority, let's face it, di ba, na Yes. otherwise talagang ano, for me, kung hindi gawin ng gobyernong epektibo ang delivery of services, prone yan sa ano eh, sa manipulation ng mga politiko, prone Mhm. yan sa fake news, etc. No? So anyway, And that's I my think, Father, when you say gobyerno, hindi, you're not only referring, of course, to national government, of course, no, because no LGU rin, oo. maraming local allocation ng pera ngayon ever since the 1986 constitutions. Our LGU are really tasked to provide a lot of these services. And of course, maraming beses nakita natin dito sa programa na to, minsan at cross purposes yung ginagawa ng national tsaka local, kaya minsan Correct. Oo, na yung oo. service. So yung mga ganong klaseng diskusyon, kailangan mapaigting yun. I want to move to a topic, if you don't mind, Fats, that No, no, go ahead. Yeah. close to Oh. your heart, yung turuan mangisda, of course, yung pagtuturo, yung key doon. Okay. And I'm sure you agree with me, the ultimate way we're going to solve a lot of problems in this society is number one, pag-aralin natin ang mga Pilipino, bigyan Correct. natin kalidad na edukasyon, at saka yung other side, of course, pagkatapos sila mag-aral, bigyan natin ng trabaho. So, Oo. anong big naman, yung closest to your heart, anong big education issues ang pinag-iisipan nyo ngayon, Fads? Okay, number one, Leloy, out of school youth. Kasi Mm. underserved, ano eh, underserved, ano yan eh, masasabi natin, sector, ano, one. Number two, yung isa sa mga pinag-uusapan namin is early childhood education, Mhm, mhm, especially through the daycare facilities, ano. Kasi nga, di ba, para mahanda ang bata sa edukasyon, kasama yon. Of course, ang main issue is yung mainstream, di ba, yung from K to 12, di ba? mhm, mhm, And I mhm. don't know kung nabasa mo, I think mga around a month ago, nabanggit ni Secretary Angara na sa analysis nila, we need to think of new ways. Kasi sabi ni Secretary Angara, if we're going at the pace that we're going now, yung classroom shortage will take 30 years to solve. So parang Oh Lord, okay. I saw that in a news article, I think from ABS, so basta reliable news article. Now, and I think ang invitation niya, hindi siya sumusuko, pero sabi niya kailangan natin mag-isip ng panibagong paraan. Okay? Mm, Now, Senator Gatchalian, Win Gatchalian mentioned that, uh, and I'm glad he brought this up again. Dapat mag-matching. Local government, dapat magpasok ng pera, tatapatan ng national government. Tapos para mabilis makapaggawa ng mga Yun, it's classroom. No? exactly what we were talking about Okay, earlier. now, let me say this, no? Nung secretary si Brother Armin, bahagi na yan ng programa niya sa classrooms. Okay. Na pag ang local government willing magpasok ng pera, tatapatan ng DepEd. And I'm glad Senator Gatchalian brought that up again kasi yun yung partnership ng LGU at ng Mm, national government. I'll give you a very concrete example, no. My personal experience back in 2019, 2020, right before the pandemic. Dalawang mayor, Mayor Belmonte at Mayor Gatchalian, Rex Gatchalian, who is now secretary. mm. Alam nyo, nag-pass sila lelo ng local ordinance to establish sa Quezon City, ang gusto ni Mayor Belmonte noon, bawat distrito magkaroon ng dalawang specialized senior high schools at Specialized. popondohan. Na parang Specialized kasi parang parang Pisay type, ganyan, ganyan ganon. fa. Kasi 'di ba nakapagtayo kami ng senior high school, Eugenio Lopez Senior High School for Media Arts. Ayun, And oh. according to Direct Joey Reyes no ng Binild, sabi niya one of the best senior high schools na nag-graduate ng papasok sa media arts no. So ganon. And Mayor Joy wanted two per district na ganung klaseng eskwelahan. Wow, Funded by ambitious. lo funded by local government ah. Sabi nga niya city ordinance. In fact nung nag-pandemic, nung simula nag-third reading na sa council eh. Kaya lang 'di ba, nagkaroon ng higpitan so hindi na nagawa. Si Secretary Gatchalian nung mayor siya back in 2019, nagkasundo na kami na magtayo ng charter school, charter senior high school sa Valenzuela, funded by local government, no? Mm, So, 'yun yung mga ehemplo, 'di ba, ng LGU at ng gobyerno. In fact, last
Monday, itong Monday nakaraan, nag-meeting ako with the heads of the ecology hub ng mga diocese kasi divided into regions yan eh. So yung Mhm. about climate change naman. So maraming issue no, maraming issue about mining, etc. Pero ang isang lumabas doon, ang laking tulong pag ang local government, yung mayor in particular, do sa area concerned, is working with the NGOs, no? And then, sabi nila kasi kung minsan, merong pinasusunod ang national government na hindi na i-implement. Ang Mhm. effective implementation pa rin is in the local level, no? Certain issues, no? So yun yung mga examples, di ba, na yung cooperation between LGU and national government. And tama nga yung sabi mo, Lelo, eh, may pera ang LGU eh. Mhm. May pera ang LGU, no? Of So course, lalo na itong mga mahalagang, malalaking LGU kagaya ng Quezon City. oh, yeah, yeah. Actually, just reminds me, hindi ko pa nakikita dito sa latest election, pero nung 2022, alam ko may isang survey sinabi, ano yung pinaka hinahanap ng mga botante nung 2022. Ang hinahanap daw nila sa politiko, number one trait, yung may magagawa. And of Oo, course, pag ganyan ang ginawa mo sa LGU, talagang nagbukas ka ng maraming paaralan, oo, correct. Oo. paaral ka ng maraming tao, marami kang ginamot. Yun, natutugunan mo talaga again yung tema ng may magagawa na, of course, tied dun sa earlier theme na pinag-usapan natin, yung tema ng serbisyo, Correct. which Oh. yeah, I think I'm 100% convinced that this will be the major electoral issue for the next couple of Next years, couple of, but for oh, the yeah. couple of decades, Fads. I Yeah. think it's a real At major saka ano, Leloy, at least kasi may kaalaman ako sa Quezon City, no, because I work a lot with them. Isa sa mahalaga ring makita mo is pagka ang local government tumulong naman sa mga negosyante yung ease of doing business. yes, yes, yes. Oo, kasi at the end of the day, ang kakayahan ng LGU na mag-deliver ng services ay yung kakayahan din nilang maglikom ng pondo, 'di ba? Yes, Na yes, para exactly. gastusin, 'di ba? Oh. So yun, I think napakagandang at least dito Lelo, meron tayong merong bright light, 'di ba? In this particular path Uh, na at saka I ito mean, yung I remember yung episode natin with Richard D. Darren, he kept reminding Filipinos, let us not think of ourselves as pipitsugin. Okay, there was a time medyo mahirap tayong bansa, pero ngayon kung titignan mo, we are, number 13, number 33, biggest economy in the world. We are a very important player in the region, correct. Oo. geopolitically, right? People want to invest in us. People are looking at us as an emerging market. And kung ang asta natin is pipitsugin tayo, we will act in a pipitsugin way. But Oo, if correct. Oo, oo. assert na the Philippines has arrived, we will act in a very confident way. And yung dealing with business fats, I think that's a very important that's an area wherein we can really act ambitiously. I think the government Correct. Yeah. should really partner with businesses, and ako fats, for me, the businesses that the government should really partner with are the businesses that can provide high quality jobs, Jobs. Oo, oo. allow people to grow intellectually, but also have long careers. And Yes. the government invests in those particular businesses. I think maraming improvement na pwedeng mangyari. One of the people I want to invite sa Proyekto Pilipino is si Professor Joey Sescon ng Ateneo. May nabasa akong papel niya. Sinasabi niya, marami sa mga jobs sa Pilipinas na nagagawa, hindi nag increase yung productivity rate ng trabaho. In other words, stagnant yung productivity per hour sa isang trabaho. And yung isang Okay. elemento ng analysis doon, sabi ni Professor Sescon, ay dahil hindi yung mga serbisyo na pumapasok sa Pilipinas, yung mga jobs and services, stagnant yung skill development Oo, oo. dun sa mga trabahong yon. And also, a lot of our businesses, what they do is they invest in the local market and they try to fill local demand. But in order to really grow these businesses, for these businesses to be able to, compete, they need to start selling abroad. Once you Correct. start selling abroad, you'll need better technology and you'll need better training. The result of Yes. that is that you will have to upskill your workers and yung Oo. productivity nila tumataas. So meron kang virtuous signal wherein tumataas yung education ng ating workers, nagiging mas productive sila, nagbebenta tayo abroad, export, so nagbabalik tayo ng pera dito. Yun daw ang challenge ng ating labor force according to yung papel. I don't want to put words in his mouth. I'd rather invite him, pero I really want to talk to him about how to
improve jobs in the Yeah, Philippines. I think Be a importante topic yan. for Proyekto Oo. Pilipino. Lalo importante yan kasi ako, let me just sort of focus on one particular area na konektado dito, no? Out of school youth kasi nakagraduate na kami ng dalawang batch ng out of Mm, school youth. So, very well placed, although I haven't received the final report doon sa nag-graduate itong nakaraang May, ano. Pero yung first batch, Leloy, nagtatrabaho ah. At saka napopromote sa kanilang trabaho. And they do not have a college degree, remember that, no? mm, And mm, and and tama ka na you just need to give them a good foundation. And then, 'di ba, may kasabihan, no? Give them the ball and let them run with the ball, 'di ba? Parang yes, yes. ganon. Sa una sa lahat, I think a good solid education gives them confidence. Mahalaga 'yon, yung confidence. Mm, I think yun yung one of the goals of education should be that. And of course, aside from confidence, yung skills, no, para makapasok sa job market. And makita rin nila, Leloy, kung saan yung kanilang dapat pang ikagaling. mm, mm, For mm, me, importante yun, kasi sa tama ka eh. Otherwise, yun na nga, magiging, I don't want to mention an industry, baka sabihin magiging ganito lang sila, di ba, mm, but, mm, kasi sa akin lang, yung clear sa target din namin, sa out of school youth, bigyan muna ng trabaho. Kasi in the first place, kaya sila nag-drop out, kailangan nilang magtrabaho. mm, But mm, ang lagi din namin tinatanim sa isipan nila is, gusto namin kayo magkaroon ng career, hindi lamang trabaho. mm, So try to, makapasok kayo entry level lang yan pero lampasan niyo yung entry level. What mm. that Professor Siscon said, Yes, no? Iskon. Oo. Oo. And for me, ang worry ko lang is I think there is also a certain segment, no, the education sector and na parang let's train them to get into these jobs, period. But Mm, I think mm, no, there are certain jobs that are available now, which is salamat sa Diyos. But I think we have to look forward, kasi eventually, remember, maigting na maigting the discussion nito noong 2015 when we were preparing for the universal implementation of K to 12 senior mm, high school. 'Di ba merong study ang RMIT Australia mm. na by 2030 60% of the jobs that existed then will be out. Mawala. So, Opo. Yeah, which yeah. means by 2030, 15 years when they were discussing this, merong mga trabaho na kailangan nalalabas. Kaya Mm. kailangan 15 years earlier maturo na natin yung skills sa Ah, trabaho ah. wala pa. 'Di ba? It's that question 'di ba na that's why usapan namin ng Pangulong Marcos minsan. This is ito yung kasagsagan ng yung protesta sa 2025 budget about corruption, Mhm, no? mhm. So, alam mo, in fairness, kasi sa mga misa ko kung minsan nandun ang Pangulo, so after ng homily ko, alam mo, nagsistay siya. At meron siyang pag-uusapan with me with something that I said in my homily, no? And one time, At nag-discuss least kami. nakikinig, Pads. Alam natin na nakikinig sa Oo, homily. nakikinig, oo. At saka nagdadasal, please alam. That one I can vouch for, no? So at the risk of being bashed, no? Minsan, sinabi ko diretsuhan sa Pangulo. Sabi ko, Mr. President, alam niyo ho, ang ano naman ng simbahan is yung korupsyon. Mm, Sabi mm. ko, siguro kailangan pag-usapan yan. And alam mo, inamin niya. Sabi niya, isa sa mga hamon sa akin is pagka naging if you come down strong on corruption, sabi niya, ang daming government services na hihinto. Na Yes, ganun ka yes, ano, Delo, I think you've had experience, di ba, yes. Opo, nagpagkwentuhan na opo. natin to, no? Opo. So sabi niya, kailangan kong mahanap yung balanse. Pero Opo. alam mo, and this is my point that I want to bring up na sinabi niya, but dalawa, Father, ang long-term solution. Good education and better jobs. So nasa horizon ng kanyang pag-iisip yan, ano? So so I hope, no, I hope that's why dito mahalaga, Leloy, na naman ang whole nation approach, 'di ba? Yeah. Yeah. Dito mahalaga. Kasi tama po, Fads, kasi yung corruption pwede ang whack-a-mole strategy, 'di ba? Pag may makita kang corruption dito, papaluin mo, patitigilin mo. Pero uusbong din 'yan elsewhere, 'di ba? So Elsewhere, oo, until unless you resolve yung mga structural factors that lead to corruption, whack-a-mole ka lang ng whack-a-mole. And correct, sa tingin correct. ko pa rin yung structural factors that lead to corruption are poverty,
Lack of education, lack of 'di ba? education, Itong mga and bigger lack picture of jobs, issues, lack of lack of jobs and jobs po. livelihood, di ba? Opo. Oo, di ba? Mm. So, ewan ko, Lele, kung ikaw yung nag-recommend ng librong yon na Prosperity Paradox. Ikaw ata di ba? Hindi po ako 'yan. Di ba ikaw? Anyway, I read this book, Prosperity Paradox. Sabi niya, there's a chapter on corruption. Sabi niya, kahit saan ka magpunta sa buong mundo, merong korupsyon. But sabi niya, take a look at the countries that manage corruption well. Sabi niya, isa sa mga factors, no, is merong strong private sector that Mm. will provide services to the people na hindi Yes. sila kapit sa patalim na Yes. para makuha yung serbisyo, sige na, maglagay na lang tayo, di ba? Yes. So sabi Mm. niya, part of the solution is a strong private sector push. Okay? Gobyerno, ayaw niyong mag-deliver ng services na matino, kami magdi-deliver. Kasi if you think about it, people are willing to pay. Kaya Mm. nagkaka-korupsyon, di ba? Yeah. So sabi Yeah. niya, private sector na inefficient, walang korupsyon, di ba? And Mm. that Mm. will curb corruption, di ba? Yeah, So, yeah, yeah. And then of course dun sa nivel ng gobyerno, of course you have a strong private sector. Yayaman mm, yung ekonomiya, the government can tax the private sector more. The government has more money now to manage corruption. That's the other thing, Fads. wow, Anti-corruption is very expensive correct. for the government to undertake. Uh, So the countries that have succeeded in anti-corruption are also the countries that have invested a lot of money in anti-corruption. Anti-corruption. But that takes a while. Yeah. That Sayang nga, requires Lele, some kasi, rich. sayang nga, talking about the investment, ito nakakatawa kasi I was supposed to attend a UN anti-corruption meeting sa Vienna. Kaya lang, I got the invitation late, so I didn't have time to go, no? But I'd like to get involved in that. Tapos tamang-tama naman, nakausap ko yung ambassador ng Austria to the Philippines. So nabanggit ko sa kanya yung meeting. So he was very familiar. In fact, he's very interested to meet kasi nga para mapag-usapan yung corruption measures. So, and one of the things nga na nabanggit din ng ambassador is you need to strengthen the institutions. Sabi mo Yes. nga hindi lamang palo ano or sinturon Pukol ng buwan. pukol. Oh. Oo. So I think no kasi ako sa akin I think if we're talking about making services work the next 3 years, no? Para naman maging medyo stable ang political situation natin. Corruption for me, I think is one low-hanging fruit. Mm, mm, Oo. Kasi for me, hindi mo kailangan ma-solve in 3 years. mm, Kailangan lang simulan mo yung proseso, di ba? mm, mm. Ito Leloy sa mga meetings ko with Caritas Asia kasi I go at least 3 or 4 times a year the past year ano. Yung mga ka-meeting ko kasi ano to buong Asia to no. So of course yung cluster natin Southeast Asia. Meron isang country, hindi ko na lang babanggitin kung anong country, baka mamaya magalit sa atin yung country. Sinabi nila, alam mo sa amin, built-in na yung 10% for the boys. Mm, mm. Built-in. 10% for the boys. So walang na-minimize yung corruption. And there is one department that we have here in the Philippines na very prone to corruption. Again, will not mention. Yung Alam na dating, siguro ng viewers yan, Fats. Yung pero alam yung na nila dating yan. secretary, sinasabi niya ngayon, alam mo, nung time namin, yun yung naging big achievement namin na sinabihan nila yung mga kawani nung departamentong yon, o hanggang 10% lang tayo boys ha. Gumana. Siyempre, pagpalit ng pinuno, Moderate your greed. moderate your That greed. famous. So, I think ito, okay, corruption, di ba? Corruption. So, okay, next Pero topic. pero pero Vads, alam mo may mga low-hanging fruit diyan na institutional fixes. For example, yung roadside corruption, yung kotong. Bakit Oo, bakit meron pa ring at certain points, bakit hinahayaan pa rin pabalikin yung roadside apprehension? 'Di ba? correct. Dapat nga no contact apprehension para walang corruption, Wala, right? oh, So, I mean, di ba? mga ganyang bagay kasi that's the corruption unfortunately that many Filipinos deal with on a daily basis yung Oh, kotong. correct. Oo, oo. Oh, pero And, at saka yung sa parang MMDA, yung centralized payment system, magbabayad ka correct. sa ATM, right? Yung Oo, mga ganyang klaseng sistema, I know they require investment, they require infrastructure, pero ito yung example natin of the infrastructure can reduce the corruption. oo. Hindi, ito yung nakakatawa yan kasi
nung nag-aaral ako, back in 2004, I drove from Spokane, where my school was. I drove to Seattle. Kasi Mhm. yung, I had to bring home a lot of books and everything. So, kung pag Pa-airport mag-aeroplano kayo, ko, Fats? kung Pa-airport. sa Seattle Airport, kung mag-aeroplano ako, mahal, di ba? So, nag-drive ako. Nahuli ako overspeeding. Eh, yung pala, yung kanilang batas doon, for every mile above the speed limit, $10. Okay? So, $220 yung aking fine. Ah, mabilis pala. Mabigat pala ang paa ni Father Tito sa Hindi, gas. hindi kasi walang sasakyan eh. Doon sa kalye, papuntang Spokane, from Spokane to Seattle, no? So anyway, binigyan lang ako ng ticket. Walang sigil. I can pay online. Hmm. So syempre, di tapos naman, nakwento ko yun when I got to Seattle. I spent time with some Filipinos. Sabi ng mga lokalo, wag mong bayaran, di ka naman mahahabol na dyan. Kasi uuwi rin naman ng Pilipinas. So, of course, I paid the $220. Masakit sa bulsa. No? Pero tama ka eh. Ang daming mga low-hanging fruits, 'di ba, na pwede, 'di ba? And siguro parang segue din. Alam mo yung si Secretary Dizon ng Transportation, Yeah, yeah, oo. nakausap ko siya minsan. Sabi niya sa Daming akin, bilib dyan. sabi niya sa akin, ang kanyang strategy, ang kanyang pananaw, dapat maramdaman ng tao ang presence ng government. And Yes, it has to be in the ordinary moments. yes, Kaya yes, ito, pagsakay sa bus, pagsakay sa MRT, yes. dapat conveniente sa kanila eh. Kasi yun yung pinakamahalagang presence ng gobyerno, basic services, di ba? So, so tama, di ba? Tama yung ganung pananaw, di ba? So, and I Tsaka yung think, mga, yan remember yung civics, 'di ba? It's actually a geographic concept kasi yung civics is about living together in a city, sa isang syudad. correct. Doon na Oo, talaga nagsisimula yung, at least sa Griego, yung konsepto ng civics na naging, of course, civica at naging bahagi ng ating usapan ukol sa proyekto Pilipino. Pero the city is so important and I guess we have a lot of discussions about transportation these days, pero yung pinaka-importanting tanong doon is, para kanino ba talaga ang syudad? Kasi correct. kung ang syudad ay para lang dun sa mga mayayaman na May may kotse, kotse. at yung mga ibang nakatira sa syudad ay gulping-gulpe dahil kailangan gumising ng alas 4:30 para makarating sa trabaho ng alas 9, Oo. yung syudad ay hindi para sa kanila. Ginugulpi sila ng syudad Correct, correct. araw-araw. Oh, ito Leloy, back almost 10 years ago. Meron ako nakausap na isang caregiver ng tiga Makati. Minsan nagmisa ako doon sa may sakit. Nakausap ko yung caregiver. Ang kanyang shift is 6 a.m. to 6 p.m. Kasi ganun yung mga caregivers, di ba? Pero Leloy, alam mo, effectively, ang time niya sa bahay is 4 or 5 hours. Grabe na. Kasama na ang tulog doon. So may anak siya. Pero kasi it's a good paying job, no? Pero sabi ko, ba't hindi ka na lang dito? Tapos weekend ka na umuwi. Sabi niya, hindi kasi father, yung mga anak ko naman eh. Kasi kailangan sa umaga, maghanda ko yung baon, etc. etc. Dahil sa kakulangan ng transportation. Ano? Tapos ito pa, Eh, Leloy, di ba napasakit yung kwento nabalita? yun pa. Ha? Masakit Nabalita. pakinggan yung kwentong yun. Oh, nabalita lately, di ba, na magkakaroon ng yung Guadalupe Bridge aayusin. Tapos na antala. Oo, naantala. Kasi pero ito nakakatawa. Hindi naman lumalabas na yung coding scheme, etc. etc. Guess what? Tumaas ang sales ng hybrid cars. Oh God, yes, yes, Sabi yes. ko, oh no, di ba? Kasi Alam exempted na. sa coding. So, and I guess, I would like to think, isa sa mga inisip ng Pangulo, sandali, sandali. Oo, oo. Iikutan na naman mga mayayaman tong ordinansya Iniikutan na. nito. And for Oo. me, Lelo, ito yung whole nation approach. Mm. Na dapat yung mga mayayaman, siguro partly kasama na tayo ron, di ba? Na hindi man tayo mayaman, dapat mag-cooperate naman tayo. Mm, mm, Unawain natin yung ginagawa at sana ay wag natin ikutan, eh, di ba? mm, Sabi nga ng ano, wag naman tayo magpalusot, di ba? Na ano, mm. let's cooperate, di ba? So, ano. So, Pero yun. napakasakit nung kwento nyo. Balikan ko lang yung earlier story nyo, Fads. Yeah, Ibig yeah. sabihin ba nung kwento na gano'n na ang mga mayayaman ay mas may karapatan
na makasalimuha sa kanilang mga pamilya kumpara sa mga mahihirap na kailangan nasa trabaho lagi, 'di ba? Hindi dapat Oo, gano'n, 'di ba? Kasi may mayaman, may mahirap, pero lahat tayo, meron tayong karapatan na mahalin ang ating pamilya. At pamilya, correct. isa sa mga trahedya ng Pilipinas, Oo. marami sa mga mahirap nating Pilipino, hindi makasama yung pamilya nila dahil kailangan nila mag-abroad para magtrabaho, o kung nasa Pilipinas sila, gaya ng nabanggit nyo, Fads, kailangan nila magtrabaho ng mas matagal or kailangan nila maipit sa traffic ng mas matagal. At may mga Mm. bata na hindi na nakikilala yung mga magulang nila. And we actually want a Philippines that has stronger ties than that. Oo, If you yeah. want to spend time with your family, you should be able to. I think that's a basic right that's actually being denied to a lot of Filipinos. And Oo. of course, babalik ito ulit dun sa issue ng trabaho. Ayoko sanang balikan yung last topic natin, Father, pero nung nag-usap tayo, wala pang bagong Santo Papa at wala pang pangalan ang bagong Santo Papa nung hindi tayo nag-uusap. Pero yung Leon bilang pangalan ng Santo Papa is very interesting because the church is communicating na talagang labor ang magiging big issue of the next Correct. in the Oo, couple of decades, yung marangal na trabaho. And I think that's a global concern, but that is obviously a very very Filipino concern dahil yan ang correct, pinag-uusapan. correct. Oo, oo. And in fact, 'di ba? Siguro balikan nga natin yung usapan na 'yon. Binanggit na yan ng Santo Papa, 'di ba? Kaya yun yung pinili niyang pangalan dahil si Leon ano, the 13th, no, Leo the 13th, siya ang nagtawid sa simbahan sa First Industrial Revolution. Mm, At siya yung kauna-unahang Santo Papa na nag-issue ng social encyclical mm, tungkol sa labor because mm. of the Industrial Revolution, protecting the rights of the laborer. No? Yes, yes, And yes. nabanggit na to ng Santo Papa, Leo the 14th, na kaya niya pinili yung pangalan yon. Mm, Sabi niya, di ba, I think a day or two after he was elected, mm. in a homily or a speech, I think sa homily niya sa first mass niya with the cardinals, kung hindi ako nagkakamali, I may be wrong, Yeah. but I'm sure I it think was you're right, within the Fats. first Yeah. few days. Di ba? Mm, Sinabi niya, kaya ako pinili ito dahil we're gonna go through another industrial revolution with artificial intelligence. mm, mm, And for me, I think tama yung nabanggit mo na maigting sa isipan ng Santo Papa, paano natin ngayon po protektahan ang mga tao, ang labor force, di ba? mm, mm, mm. So, and I remember reading an article, merong nag-propose na ano raw, i-divide na lang daw yung benefits sa mga tao, but you know, you're hindi rin tama, di ba? It's not just a question of money, di ba? But it's a question of feeling productive, Oo. di ba? For me, mahalaga Hindi yun, ha? marangal Kasi, marangal na trabaho. parangal, kung Of hindi, dahil course. ayuda na naman tayo, balik tayo sa Mm. ayuda, di ba? So, At saka bilang educators, Fads, pareho tayo naniniwala sa lifelong education, di ba? Naniniwala tayo correct. na hindi Oo, porket wala ka na sa universidad, di ka na nag-aaral. And yung oo, pag-aaral, the best kind of work is the work that allows you to grow emotionally, spiritually, intellectually, right? You're yeah. learning And from the get, the hindi yung skills pahuli that you yung have, no? skill. Oh. Yun ang marangal na trabaho. And I think speaking of the previous Leo, of course, yung kanyang encyclical Rerum Novarum, it's very interesting because he charted the middle way between yung mga komunista na extreme yung approach dun sa Yeah, labor yeah, problem, and yung mga kapitalista na gusto lang hayaan ng lapastanganin yung mga manggagawa. And I think that's what we need again when we're dealing with artificial intelligence. We need a kind of balance or a kind of synthesis of various ways of thinking. correct. Oo, oo. And that's not, I don't think that's a church position. That's a position that is required of everyone. Oo, But it's just interesting and na especially, bumabalik. Leloy, di ba, during critical times, Mm. the third way is always important. Yeah. During critical times, di ba? And especially, yeah, for me, example na lang, di ba? And again, this is not a political comment. Maybe it's more a sociological or whatever. Nung panahon ng EDSA, di ba? Mhm. Nagbabangayan ang extreme right, extreme left, di ba? Sino talaga ang nakapag-galvanize to bring about the change? The middle forces, di ba? Mm, And that mm, was the third way, di ba? mm, That was mm. the third way. So, for me, lalo na ngayon, may critical issues na naman tayo. And ngayon, interestingly enough, ang nagbabangayan, hindi left or right, nagbabangayan si Oo, Duterte, si Marcos, di ba? exactly, exactly, Hindi. exactly. Ako, I don't know kung malulungkot tayo o matutuwa tayo, hindi na ideological yung bangayan eh. Mm, Hindi na ideological eh, di ba? I mean, let's face it, di ba? And for me, parang in a way, na sideline ng konti si ideology, di ba?
or maybe Mm. it's an emerging ano. That's why I think dapat may third way na sandali, 'di ba? Serbisyo sa tao ang Yeah, yeah, kaimportante. yeah. And I think it's very elitist. Alam ko meron tayong mga political scientists na sinasabi lang, ang problema sa Pilipinas, walang party politics, walang ideology yung politika. Ang sarap sabihin, teka muna. Paano mo pag-iisipin yung mga Pilipino along those ideological lines? Correct. Kung yung mga basic na kailangan, hindi mo pa natutugunan, di ba? Oo, Let's, diretso muna tayo sa sikmura. In other words, services. And then, iangat natin doon sa nivel ng ideolohiya. Pero I think there's something really elitist about forcing ideology on people who just correct. want their basic Oo, services first. Oo, And tapos ulit-ulit na sinasabi sa atin ng electorate yan. oo, tapos 'di ba sasabihin ng mga tao ay mga bobotante. And that's why I always, ito pala Lele, magandang development. Doon sa I mean coming from this point, ano, yung pag-uusap after the elections. So, yung mga proposal is we have to have, siyempre after every elections, lumalabas to eh. Voters education. Yes, So, yes. Oh, so oh, tapos, sabi nila, hindi na voters kasi hindi lang, we must go beyond the election. So, dapat political education. yes. So, at least, napasok ko yung ating advocacy. Sabi ko, hindi political education. Sabi ko, civics education. Yes, yes. So, after mga 2 or 3 meetings, yun na yung term, civics education. Pagka, ano. Kasi, di ba, ano I'm eh, I'm glad, kailangan, Fads, because I know that sa simbahan, that's been an ongoing conversation, and I think nagkaroon na yes, rin ng pagninilay sa simbahan na hindi pwede yung typical voters education, kasi alam hindi ko na. nung mga NAMFREL era ng simbahan, ganyan talaga ang conversation sa simbahan. Pero I'm very heartened to hear that, because nakikita natin na kahit yung simbahan mismo nagre-reassess ng posisyon about how it's going to speak to the electorate. Correct, correct. Oo. Kaya siguro one of our future topics soon is ang ating kaibigan, si Dr. Cornelio. Oh, yes, Di yes, ba? yes. Oh, Kailangan yeah. maimbitahan natin si Dr. Cornelio, di ba? So, pero ang ano natin dito, Lelo, is ano eh, yung sinasabi ka ngayon when I say simbahan, these are the church leaders, not just of Catholic Church, the Catholic Church, but marami na kaming kausap ng mga ecumenical groups. Yun na nga eh, yung talagang kailangan ano eh, pardon the term, no, but parang elitist yung term. We have to go to the trenches, eh, 'di ba? The church has to go to the trenches, 'di ba? And hindi lamang malapit sa bituka, 'di ba nga Santo Papa Pope Francis, sabi niya, hindi niyo lang kailangan maamoy ang tupa, kailangan mag-amoy tupa rin kayo, 'di ba? That's to show the solidarity Very with. graphic, oh. Oo, 'di ba? So for me, nandun yung ano and lalo ito yung whole nation approach, 'di ba? Mm. Ito yung whole nation approach. So minsan nga nito nang nakaraan Lunes, nagkasal ako sa Novaliches sa Cathedral alas 2. Meron akong misa sa ABS ng 7:30 ng gabi. So so sumakay ako umalis ako ng Novaliches 3:30. So may driver ako. So sabi ko, makakadating ako sa ABS mga 45 minutes, no? Kasi alam mo naman yung traffic sa Commonwealth, di ba? Course. Leloy, 3 hours and 10 minutes. Saan kayo Umulan. niipit, Pads? Sa Commonwealth? Quezon Circle, 2 oras. Kasi Wow. umulan ng malakas, no? Mm. So alam mo, nung nakaupo ako doon, siyempre, di ba, may inis ka, pero alam mo, yun yung naisip ko. Pumasok, hindi ko alam ba't pumasok sa isipan ko. Sabi ko, ano pa kaya yung mga taong namamasahe? Mm. Ilang Mm. oras kaya yung ano no so and I think it just dawned on me ito baka nakakatawa pakinggan ang tagal ko na hindi nagpa-public transportation Mm. Mm. Yeah. kasi lagi ako nagmamadali di ba to move from one thing to another. Unlike noon kasi halimbawa nung madalas ako sa ABS, nag-MRT ako Mm. nag-MRT ako kasi mas mabilis di ba. Mm. Ngayon kasi, at least yung kasi from ABS to Ortigas or Makati, may meeting ka after. Pero ngayon kasi kung saan ka pumupunta, yung oras naman. Pero at the same time, yun na naisip ko na, yun na nga, di ba? We need to understand what's going on, di ba? Yeah, yeah. Ako, So, and, ako dati kasi Quezon City kid, so sa Ateneo, madaling hindi ako nagpa-public transportation. Pero nung nag-move ako to Lasal, nako, sakay na ng Roosevelt Station LRT. Diretso ng oh, Vitro.
Like, at marami ako natutunan noon, Fads, nung 'Di ba? NLT. Iba yung ano Yeah. eh, iba yung nung araw, 'di ba? Kasi nung araw madaling mag-public transportation nung college kami. Opo. Madali eh kasi 10-20 minutes nandun ka na, 'di ba? So ngayon, hindi ngayon siyempre kasi nagmamadali palagi. But I think there's a lot to say about really understanding. Sabi nga yung famous lines ni Vivian Tin siya yung research ng ABS. Kasi may ano yan eh, meron niyang stages ng review level ng mga teleserye sa ABS. First, magpe-present ka ng concept. Meron niyang values grid. Mm. Kailangan sumut ka doon sa Mm. values grid na yun. Kung hindi ka makapasok sa values grid, hindi ma-approve yung concept mo. So once ma-approve, so mag-ano ka na, magpapakita ka na ng mga may term sila yung pilot episodes no may term sila na parang draft pilot episode pero there's a term that they use so may first screening yan ano sa level ng mga production heads kailangan makapasa doon tapos noon yung final screening kasama yung research department no? Tsaka yung mga bosses no tsaka yung mga genius ng content no pero yung laging sinasabi ng head ng research ang kanyang lens is kailangan itong kwentong to malapit sa bituka ng tao. Mm. Mm. Otherwise, don't forget it, 'di ba? Pwede siyang maging award-winning show, 'di ba? Pero in terms of effect on the people, iba Wala 'yon. kang makakausap, wala kang Wala. makakausap. I think that's Eh, a great place to end, Fads, itong malapit sa bituka. And I just wanna close to something before you close the show, Fads. There have been two priests who have had a profound impact on my life. One is, of course, Father Tito Kaluwag. The other one is my old philosophy teacher sa Ateneo, si Father Luis David, uh, SJ. And I learned a lot about civics from Father Louis kasi binasa namin sa Aristotle. And si Aristotle is a fun read, pero sinabi ni Father David sa amin, what is so special about Aristotle compared to other philosophers of the polis? If you're a philosopher of the polis, you're a philosopher of civics, effectively. Sabi ni Father Louis, Aristotle was a peripatetic philosopher. Peri meaning paa, peripatetic meaning naglalakad. So yung pamimilosopiya ni Aristotle, kaya siya tago sa bituka, kasi yung metodo niya ng pagpamimilosopiya is kukunin niya yung mga estudyante niya, maglalakad sila sa Athens at alamin nila yung problema ng mga tao, but at the same time, titignan nila yung mga citizens na mahuhusay, di ba? At aaralin nila, ano ba yung ginagawa nitong mga to para makakonect dun sa mga fellow citizens sila, para matugunan yung mga bituka issues nila. And based on those observations, na-develop ngayon ni Aristotle yung kategorya ng virtue. So, yung virtues na na-discover ni Aristotle, hindi yun abstracto. Nakita niya yun dahil naglakad siya, tinignan niya kung ano yung mga pangangailangan ng mga co-citizens niya, at nakita niya how the best co-citizens responded to those problems. So, it's that kind of empirical, peripatetic, tagu sa bituka of philosophy that we need dito sa Proyekto Pilipino. At yun lang yung gusto ko sanang ibahagi. Thank you. Oh, that's Kayo po, Pat. magandang paalala yan, Leloy, kasi sabi ko sa mga tao. Basta kung anong pinag-iisipan natin, pag-isipan ng mga Griego yan. Yeah, yeah. Di ba? Pero siguro I'd like to end lang, Leloy, na ang masarap yung ganitong kwentuhan. And siguro I'd like to end with that, no? Na siguro baka future topic to na sana ang mga tao, mga nakikinig sa atin, sana mag-ano kayo, no? Try to inspire conversation. Kasi kailangan natin mag-usap eh. Di ba, ako ang paniwala ko rin, Leloy, is he who controls the narrative controls the country, di ba? Mm-hmm. So mahalaga na ang mga tao would define their own narratives rather than be influenced by fake or ano parang masyadong contrived narratives ano. Yun lang siguro yung pagtapos. Saka sana nga ay magtuloy-tuloy yung interest ngayon ng mga NGOs, mga iba-ibang grupo ng NGOs at simbahan. Yung sinasabi nga nila na kailangan natin ng civics education, information. Kasi palagi ko, yun ang long-term solution, di ba? Kasi ang gobyerno dapat mag-deliver ng services, but unless maging whole nation approach, prone to manipulation talaga lahat ng mga bagay, di ba? Including government services.
So, yan po ang Proyekto Pilipino. Sana ho ay natuwa kayo sa amin ni Leloy kahit kung ano yung pinagkwentuhan namin. Pagka, ano. And sana Yeah. ho ay maano, kung ano ang ma-pick up ninyo na may interest kayo, please get the ball and run with the ball. No? So, yun yung Proyekto Pilipino. Maraming salamat po, Leloy. Maraming salamat. Maraming salamat. Ito ang Proyekto Pilipino.